sa lawikain. Alam niyo ba na kapag may tiyaga ay may nilaga? Sa sipag at tiyaga, tagumpay ay tiyak. Ang hindi marunong tumingin sa pinagmulan ay hindi makakarating sa baroroonan. Ngayon naman ay alamin natin ang 3 bugtong tungkol sa pagkain. Bugtong-bugtong, sa init ng araw siya'y mainit din, malasa at masabaw, sa mesa ay laging bitin. 4, 3, 2, 1. Sagot, sopas. Matamis makulay laging hinahalo, may iba't ibang lasa sa prutas ko'y sulyap. 4, 3, 2, 1. Sagot, halo-halo. Tigas at kulay kahoy pero pag tinanggal ang balat, matamis na may asim. 4, 3, 2, 1. Sagot, sampalok. Ang kwento ng OFW na si Daisy. Sumikat ang araw sa kabundukan. Bata pa si Daisy, buhat ng isang sako ng asin, naglalakad sa mababatong daan upang magbenta sa mga tao. Huminto siya at pinunasan ang pawis habang nakatingin sa kanilang simpleng tahanan, kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Maaga akong nag-asawa at napakahirap ng buhay, ang pagbebenta ng asin ay hindi sapat. Sa bahay, nag-uusap sina Daisy at ang kanyang asawa habang kumakain ng simpleng hapunan. Kailangan kong umalis, ani ni Daisy. Nanginginig ang boses. Mga tawa ng kanyang anak ay narinig sa malayo habang siya'y malungkot na nakatingin sa kanila. Isang montage ang nagpakita sa kanyang paghahanda ng mga dokumento at ang masakit na pamamaalam. Ang mataong lungsod ay nagpakalayo sa tahimik na buhay sa kabundukan. Mahigpit na hawak ni Daisy ang kanyang bagahe habang tinitignan ng mataas na gusali at mabilis na kilos ng mga tao. Ang kanyang boses takot at mag-isa pero kailangan kong maging matatag para sa aking pamilya. Sa madilim na kusina, si Daisy ay naghuhugas ng mga kaldero habang sinisigawan ng kanyang amo. Pagod na pagod, 2 oras lamang ang kanyang tulog at tahimik siyang umiiyak sa ilalim ng mesa. Makikita ang kalendaryo na nagpapakita ng paglipas ng mga araw at buwan. Bagong yugto ang nagsimula ng magtrabaho si Daisy kay Marie Augusta Ramchan. Ngitian siya ng matanda at inalok ng maayos na silid. Ang kanyang narasyon, sa unang pagkakataon naramdaman kong nirespeto at pinahalagahan ako. Pagkalipas ng maraming taon, nagpaalam si Daisy kay Marie. May mga yakap at luha. Dumating si Daisy sa Pilipinas at sinalubong ng kanyang pamilya. Ang muling pagkita ay pinapakita ng mabagal na kuha. Matanggap ni Daisy ang sulat mula sa abogado ni Marie matapos itong pumanaw. Nagulat siya nang malaman ang tungkol sa 25 milyong piso na pamana. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang testamento ng malakas. Napaluwa siya sa pasasalamat. Isang montage ang nagpapakita kay Daisy na nagpapatayo ng Jewel Igorot Building at nangangasiwa ng negosyo. Makikita siya na may kumpiyansa habang naglalakad sa paligid ng kanyang ari-arian na naging simbolo ng kanyang tagumpay. Nakatayo si Daisy sa isang burol na tinaw ang kabundukan, kasama ang kanyang mga anak at apo. Binago ni Madam Marie ang aking buhay at sisikapin kong igalang ang kanyang alaala. Ang sipag at kabutihan ay tunay na nakakabago ng buhay.